Paano ba mag-estimate ng materyales ng kisame? Ito po yung itatampok natin ngayon. Madali lang po ito para doon sa mga veterano na. Pero sa mga nagsisimula pa lang, syempre ito ang magiging guide nila para matuto. Ngayon, doon sa mga magagaling na, kung meron kayong suggestion, komento nyo na lang. Kung may nakita kayong kulang pa at pwede nyong idagdag para makatulong tayo dun sa mga nais na mangontrata din o kaya dun sa mga magpapagawa na sila na lang yung magmamaniobra. So sa ganitong paraan ay makakatulong po tayo. Huwag na po tayong magpagalingan kasi wala po tayong pupuntahan yan. Ang sa akin lang naman, ang iniisip ko lang naman ay maibahagi sa inyo. Doon po, inuulit ko doon po sa mga nagsisimula pa lang. Kasi inaamin ko po na meron dyan mas magagaling pa sa akin. Hindi ko po sinasabi na magaling ako sa inyo. Okay? Bago po tayo pumunta doon sa pag-estimate, ay dapat po nating malaman kung ano yung pangunahing sangkap na materyales sa pagkikisame. Okay? So, papasok dyan yung wall angle. Yan, wall angle. Tapos, carrying channel, double faring, W-clip, blind rivets, concrete nail, kung may slab, gumagamit ako ng screw. Tapos syempre yung board, fiber cement board. Bahala na po kayo kung ano ang gusto nyong brand. Kasi yung iba sinasabi Hardiplex, brand po yon. Tawag po dyan, ang kalahatan ay fiber cement board. Okay po? Yung Hardiplex po, brand po yan. So meron naman dyan alternative na makakamura kayo. So pwede ring gypsum board kung yun po ang kailangan nyo. Pwede naman gumamit ng plywood. Depende po doon sa kagustuhan nyo. Yung iba gumagamit din ng spandrel, PVC panel. Pero para sa akin, yung spandrel kasi parang mainit siya sa loob kasi yero yan. Pero kung yun po ang makakapagbigay sa iyo ng kagandahan sa inyo, kung satisfied kayo sa kalalabasan, kayo po ang magdidesisyon. Gagawa po tayo ngayon ng halimbawa para pagbasehan natin ng estimate. So kung ganito yung area, yan. So sabihin natin sa bedroom.
lagyan natin ng sukat. So ito rin, tapos yan, ito yung sa CR. Sa toilet and bath. Okay, sabihin natin 3 meters to, 3 meters. Ito 4 meters. Dito 1.5 meters. So dito sabihin natin 2.5 meters. So kaya na, yan ang yung pagbabasehan natin. Kunin muna natin yung sa wall angle. So itong parte na to, yan ang lalagyan ng wall angle. Yan, sa mga dingding. So para makuha nyo yung piraso ng wall angle, itong area na to, yung dimension nya 3 meters, ito i-add nyo lang po ito. So 3 plus 4, yan, 3 plus 4, 12. So halos parehas to, so times 2 muna lang. So 12 times 2 equals 24. So yan, 24 meters lahat. Idagdag natin to. So 1.5 plus 2.5, 4 meters times to, kasi ito pa dalawa, di 8 meters siya, plus 8. Ito total siya ng 32 meters. Ngayon itong 32 meters di-divide natin sa haba ng wall angle. Yung wall angle kasi merong nabibiling 3 meters at saka 2.44 meters, 8 feet. Ngayon yung gagamitin natin yung 3 meters. So di-divide natin to sa 3 meters. Ilan ba yan? 10.7 meters. Pieces rather. Pieces. So magiging ano na yan, 11 pieces na yan. 11 pieces. Dito magagamit niya 11 pieces na 3 meters. Pero pag ginamit nyo po 8 feet, iba po yung kalalabasan niya. Maaring mga 12 pieces na yan. So kung merong nakadrop dyan, ganito. So ganun din ang proseso. I-add nyo lang to na 4. Yan yung drop ceiling. Yung section yan, ganyan. Sa wall. So, yan, nakadrop. Dito, gagamit tayo ng wall angle. Okay? So, yung wall angle natin, wall angle. Ay 11 pieces. Punta naman tayo dun sa double faring. Double faring. Yan. Sa pagkuha po nito, yung piraso niya, itong 3 meters, di-divide lang po natin sa
latag nung double faring, yung distansya niya. So ako gumagamit ako 16 inches, 16 inches. Yung distance na to equivalent yan sa 16 pulgada, kasi yung board nasa 48 pulgada yan. So dapat nakasentro kayo. Burain natin to para malinaw. So kung dito yung double faring, yan, ganyan. Yan yung board. Okay, dito yung mga faring niya. Yan, hanggang dyan sa dulo. So dito gagamit pa rin kayo ng double faring dito sa dugtungan. Dapat nakasentro din yan para mayroon kayong pagrebitan. So itong 3 meters na to, para makuha natin yung piraso, di-divide nyo sa 0.40. Pero kung sa actual po na pagkakabit, dapat 16 pulgada kayo or 0.406 meters. Kasi pag 0.40 yung latag nyo, pagdating dito hindi yan magsisentro sa board. Okay, yung 0.40 po pwede yung gamitin sa pag-estimate lang. So 3 meters divide sa 0.40, mga 7 piraso po yan. Okay, so dito itong gilid na to, hindi na ako dyan naglalagay ng double faring. Hanggang dyan lang ako sa portion na yan. So, hindi na ako dyan maglalagay. Yung iba naglalagay pa dyan. So 7 piraso na sa 3 meters, 7 piraso, 7 row. Ngayon i-multiply nyo po sa haba. Ito yung haba nya. So 7 pieces times 4 meters, di magiging 28 meters. 28 meters po yan. Okay, so dito sabihin natin 3 pieces dito na 2.5. So 3 times 2.5 7.5. I-add natin yung 7.5. Lalabas yan 35.5 meters yung double faring. Tapos yung dito sa dugtungan meron din dyan. So, isang pirasong 3 meters yan eh. So, isang piraso pang 3 meters plus dito 1.5, 4.5. So plus 4.5 kasi isa plus dito ulit 3 meters plus 1.5. Okay, total nyan, ang total nito is 40 meters lahat. Ngayon di-divide natin to sa standard length nung double faring. Pero tatandaan nyo po na sa hardware meron ngayong nabibiling 16 feet 4.88 meters.
dapat tatanungin nyo din yung sa pagbibilan nyo. So ang gagamitin natin is 5 meters na length ng double faring. So divide to 5 meters, lalabas to 8 piraso. So 8 piraso, 8 piraso na double faring. Okay, pero kung bibigyan kayo ng 16 feet o 4.88 meters, magiging siyam yan. Okay, so kayo na ang magdi-decide at magtatanong dun sa pagbibigan. So pangatlo natin ay yung carrying channel. Carrying channel, ito yung pampatibay dito, yung bibit-bit ng mga double faring. So sa 4 meters pwede kang maglagay dito ng 4, ay 3 pala, pero yung hati niya nasa 4 kasi 4 meters tigwa 1 meter siya. So kung 1 meter dito yan. Pero kung gusto nyong mas matibay, gawin nyo pong hatiin nyo to sa 5. So bali yung carrying channel mo, magdidistansya ka ng 0.80. So ito yung sa 0.80 para yung distansya mo mas matibay, diba? 1, 2, 3, 4 na carrying channel. Yung latag dyan, meron ditong dapat naka pako yan dyan sa walling. Yan, may naka-uslik dyan at least 8 inches. Bubutasan mo siya ng 2 pag ganun yan. Yan, ito yung carrying channel mo. Yan siya. Ano? So may butas siya dyan ng 2. Papako mo dun sa dingding. Yan, may naka-angle. So kung 4 ito, sa 2, 3, 4, nasa 0.80 yung distansya mo, 0.80 meters. Yung distansya pala ng latag nito ay variable, itong carrying channel na to. Kung gusto nyo siyang patibayin, pwede nyo siyang gawing 0.60 meters. So magdadagdag kayo dito ng isa sa 4 meters na span. Pero wag na po kayong lalampas sa 1 meter kasi hihina yung puwersa. Ganun din dito sa hanger. Sa 3 meter span, pwede dyan 3 o kaya 4. Depende po sa kung ano ang inyong kagustuhan. Maglalagay ka dyan, papunta doon sa kakabit nyo sa steel truss, sa angle bar o kaya si purlins, pwede nyo siyang i-rivets. Kung naka-slab, ako gumagamit ako ng screw kasi meron siyang thread. Pero maglalagay ka muna ng torx bago mo i-screw doon sa slab. Okay? So pag estimate nito ng carrying channel, kunin mo lang yung haba nito, yung haba 3 meters, tapos bibilangin mo siya kung ilang piraso. So dito 4 siya, 3 meters, gawin natin 340 kasi 0.20 dito, 0.20 yung naka
ganito, eskwala. So 3.40 times 3.40 meters times 1, 2, 3, 4 rows. So plus yung hanger, dapat alam nyo yung taas nung sa trusses, tapos yung kung sa slab ganun din, alam nyo din yung taas nya para masabay nyo sa computation. Sabihin natin naka-slab yung taas nito para maigsi lang yung hanger na i-compute natin. Kung yung taas nya is 0.30, ito taas ng paglalagyan ng hanger, at saka yung naka-angle para doon sa paglalagyan ng screw na i-attach sa slab. So 0.20 8 pulgada plus ito 0.30 di 0.50. Sa apat na row, tatlong hanger, di 12 yan. 12 pieces na hanger times 0.50 meters. So, meron siyang total na 6 meters. Dito 13.6. Yan. So dito 1.90 na to kasama yung naka-angle. 4 meters, sabi natin 4 meters plus yung hanger 5 meters. So ilan ba yan? 19.6 plus 5 meter, 5 meter. Yung total nung sa carrying channel ay 24.6 meters. Di-divide natin yan sa 5 meters, yung standard na haba ng carrying channel. Lalabas yan 4.9 pieces. So magiging 5 piraso na yan. Okay? Ngayon, doon na tayo sa board. Kung ilang piraso. Sa pagkuha naman ng sa board, kung hardiplex man yan o plywood, ay napakasimple lang. Itong sukat na to, 3 meters, i-multiply nyo po sa 4 meters. So pag nakuha nyo yan, 3 times 4, 3 times 4 equals 12 square meter. Tapos itong 1.5 times 2.5, 1.5 times 2.5 equals 3.75 square meter. So ang total niyan is 15.75 square meter. Okay? Di-divide natin to sa area ng board. Yan po yung area niya. Kasi yung plywood, gypsum board o piping board, yung standard niyan is 1.22 meters by 2.44 meters, 4 by 8. Okay, so ang
lalabas yan 2.98 square meter ang 4x8. So di-divide natin tong 15.75 sa 2.98. Sagot nito ay 5.29 na piraso. Pero since hindi tayo makakabili ng 0.29 na piraso, magiging 6 na yan. So ang board mo ay 6 pieces. So yan po ang gagamitin natin para sa area na to. So yung ibang materyales, kayo na po yung bahala dahil kunti lang naman. Tatagal kasi yung oras natin. So yung W-clip, concrete nail, tapos blind rivets, saka yung tox at screw, kayo na po yung bahala. Kunti lang naman yan eh. Okay, tansyahin nyo na lang. So ang importante ay ito po, yan, para meron kayong ideya. So sana nakapagbigay tayo ng impormasyon kahit kunti para makatulong naman tayo sa nag-uumpisa pa lang. Salamat po.